Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! So isang napakagandang topic yung ating pag-aaralan. Hindi ko na po patatagalin pa. Let us all welcome Kabernok. Hello po, magandang hapon po sa inyo. Ay, hello kapatid na Gabriel. Welcome po sa ating program sa Karunungang Katoliko TV. Ayan, simulan na natin. Yes po. Ayan. So yung ating topic po ngayon about po sa Espiritu Santo po, no? Pero hindi basta-basta patungkol lang sa Espiritu Santo, kundi kung paano parang hindi pahalagahan, ayan, yung Espiritu Santo ng ibang sekta ng pananampalataya. So bilang isang Katoliko, atin itong ipagtatanggol. So bago ang lahat, basahin ko po muna yung aral po ng Simbahang Katolika patungkol po sa Espiritu Santo. So basahin ko po sa yung CC. Ayan. Ayan. So ano po ba yung dogma ng Santissima Trinidad? So sabi po dito, ang Trinidad ay iisa. Hindi natin sinasampalatayanan ang tatlong Diyos, kundi ang iisang Diyos sa tatlong persona, ang Trinidad. Consubstantial. Sa Konsilyo ng Constantinopla, yan, ikalawang konsilyo, taong 553. Ayan, so DS 421. Sa tatlong persona ay hindi nahahati ang pagka-Diyos, kundi ang bawat isa ay Diyos. Kung ano ang Ama ay siya rin ang anak. Kung ano ang anak ay siya rin ang Ama. At kung ano ang Ama at anak ay siya rin ang Espiritu Santo. Ang Ama, ang anak at ang Espiritu Santo ay iisang Diyos lamang. Yun po ang turo po sa atin, no? Yung pinagtibay sa Konsilyo Toledo. Ayan. Sa taong 675. Ang bawat persona ay totoo at buong Diyos sa kanilang kalikasan, esensya at buhay. Yan naman po ang pinagtibay sa Konsilyo Letran. Ayan. Tuloy ko po ang basa po, Kabernok. Ayan, sige. So, bago muna natin ipagpatuloy, Opo. gusto ko lang i-highlight yung sinasabi na 'di ba yung, Santissima Trinidad, tatlong persona Mm-mm. 'yon sa iisang Yes po. Diyos. Yes po. Gusto ko lang i-highlight yung, sinasabi Mm-mm. sa Concilio Letran, kapatid na Gabriel. Uulitin lang Opo, opo. natin yun, yung nasa Sa baba ano. Konsilyo Ang Letran sa po. Ayun po. Oo, ang sabi, ang bawat persona ay totoo. Uulitin Totoo. natin yun, So, yung Diyos Espiritu Santo, persona pala yun at yun ay totoo. Ayon po dito, Yes po. kapatid na Gabriel, sa ating Opo. aral. Amen Oo, hindi po. hindi siya hindi siya puwersa lamang o active Yes force. po. Yung iba kasi, kapatid na Gabriel, lalong-lalo na sa Mm. mga charismatic, parang, Mm. "Ay, ang ganda ng feeling." Gaganon sila. Ayan. "Ay, yung Ayan. Espiritu Opo, Santo." opo. Ay, mali Oo. po yun, Hindi totoo yan, Mm. Dapat Mm. po persona po ang pagtingin natin sa banal na Espiritu Santo, mga kababayan. Amen. Hindi yung Amen. kung may na-feel ka parang, "Ang ganda ng feeling ko. Ay, ang Espiritu Santo Pansinaniban pala lang po, nandito." 'no? O Mm. parang gano'n, Mali po 'yan, mga kababayan, So Mm. tandaan po natin 'yan. At, ayon po dito, yung Ama, yung Anak at yung Espiritu Santo, yung kanilang nature or your essence, iisang Diyos, kapatid na Gabriel, 'di ba? So Amen. yun ang essence at, nature sila. Baka sasabihin na naman ng iba, sa lahat na, mali po yun. Hindi po yung, rank, 'di ba? Hindi naman gano'n yun, Mm. Oo, Opo. yun ang palusot ng iba, So, kaya Mm. hindi nila tinatanggap yung, Trinity. Yung Trinity tungkol lang naman yun sa essence at nature, 'di ba? Mm. So Opo, gano'n opo, po. opo. Yun yung pinakamahalagang punto dun, Kabernok. Oo, sige, tuloy na natin yung basa sa susunod na paragraph, kapatid na Gabriel. Opo. Ito po ang sabi po sa Me 254 naman po, ang tatlong persona ay tunay na magkakaiba. Ang Diyos ay iisa, ngunit hindi nag-iisa. Ayan, yan po ang sabi po sa Fides Damasi. Ang mga salitang Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi mga katawagan lamang na waring nagpapahiwatig ng mga anyo ng Diyos.
ang tatlong persona ay tunay na talagang magkaiba. Ang anak ay hindi ama, ang ama ay hindi anak, ni ang Espiritu Santo ay hindi ama o anak. Yan po ang pinagtibay sa Konsilyo Toledo po. Magkaiba dahil sa kanilang kaugnayan sa isa't isa. Ang ama ay siyang pinagmulan, ang anak ay nagmula, ang Espiritu Santo ay nagbuhat sa dalawa. Yan po ang nilinaw po sa Konsilyo Letran taong 1215. Ang nag-iisang Diyos ay tatlo sa pagkapersona. Ayan, napakaliwanag dito kapatid na Gabriel, no? Yung Opo. Ama, yung Anak at yung Espiritu Santo, hindi yan na katawagan lamang. Oh, naalala Mm. ko si kaibigan nating si Kibolo, yan daw Yun eh. katawagan daw, title daw ng iisang pangalan at yan daw ay Opo. Jesus Christ. Opo. Mali Ayan. yan. Oo, kaya nga daw Opo. si Kiboloy, ano daw kapatid na Gabriel, appointed son of God daw siya. Yung tinutukoy na Mm. God doon sa phrase na appointed son of God, kapatid na Gabriel, si Jesus Christ daw yun. Tawag Opo. sa kanya, Ayan. Father, tawag din sa Mm. kanya, Holy Spirit. Holy O, Spirit. di ba? Kakaibang doktrina yan, ano? Grabe talaga mga Opo. mangangaral ngayon. O, di ba? O, at gusto ko ring i-emphasize dito po sa aral. Uulitin natin, yung tinatalakay natin, aral ng Iglesia Katolika. Yan, Opo. at yan ang ating didepensahan ngayong araw na ito, kapatid na Gabriel, sa video na ito. Ano Mm. ba ang sabi dito? Ang sabi, kapatid na Gabriel, ang Espiritu Santo hindi siya yung ama o yung anak. Opo. Ay Opo. ni ang Espiritu Santo ay hindi ama o anak. So iba yung persona ng Espiritu Santo sa persona ng ama at sa persona ng anak, kapatid na Gabriel. Ayan Opo. i-emphasize natin yan dahil importante yan sa ating pagtalakay mamaya. Di ba? Mm. At gusto din nating sabihin na ayon din sa Concilio Letran IV, sabi dito, ang Ama ay siyang pinagmumulan, ang Anak ay nagmula, ang Espiritu Santo ay nagbuhat sa Nagbuhat sa dalawa. dalawa. Oo, dahil mamaya tatalakayin natin talaga 'yan, ano? So, Opo. 'yan po ang ating dedepensahan ngayong hapon. Biblical ba itong lahat ng ating binasa, yung paragraph 253 at 254? Base Mm. po sa lente ng banal na Espiritu Santo kasi yung tatalakayin natin ngayong hapon, araw at gabi kung anong oras niyo man ito napapanood, ay Mm. tungkol po sa pagka-Diyos ng banal na Espiritu Santo, kapatid na Gabriel. So, totoo Amen. ba? Kapatid na Gabriel, na Diyos ang banal na Espiritu Santo? Yan po ang ating tatalakayin sa ating video ngayon. Ayan. Sisimulan na natin dahil babasahin natin. Hindi tayo magpe-play ng video, magbabasa tayo ng mga aklat. Ito Opo. pahayag ito ng mga taga-Diliman. Basahin Ayun. natin yung fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo. Ano ang kanilang pahayag? Basahin mo, kapatid na Gabriel. Opo, ito po ang sabi po nila sa may page 30 po nung naturang libro. Ayan. So, is the Holy Spirit God as taught by the Bible? Answer is no, but sent by God. Yun po ang nakalagay sa may John 14:26. Another na question, who else sent the Holy Spirit? Answer is Christ also sends the Holy Spirit. Yun naman po yung nasa John 15:26. Ayan po, kabunok, hindi po Diyos ang Espiritu Santo according sa mga taga-Diliman. Ayan, sige. So, yan po ang kanilang pahayag dito po sa kanilang fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo, kapatid na Gabriel. So, meron po silang, alam mo naman, tanong, Katisismo. sagot, Opo. tapos merong Bible verse na ibinigay. So, Mm. yan ang ating tatalakayin. Pero katanungan, kapatid na Gabriel, totoo bang ang banal na Espiritu Santo ay hindi Diyos, kapatid na Gabriel? Yan Mm. ang ating tatalakayin. Ayan. Ganito po yan, ano? 'Di ba yung Diyos ay nature at yung Opo. attributes ng Diyos as a nature, nasa Mm. banal na Espiritu Santo po yun, mga kababayan. Ano po ba yung attributes ng banal na Espiritu Santo na siyang nasa Diyos na nature? Basahin natin, kapatid na Gabriel, sa 9:14 ng Hebreo. Ganito yung i-flash natin sa screen. Opo, ayan, 9:14 ng Hebreo, ganito po ang nakasulat po.
So, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay? Ayan, klarong-klaro dito. Sabi dito, kapatid na Gabriel, na yung dugo Mm. ni Kristo nasa pamamagitan ng Espiritu na walang Walang hanggan. hanggan. Ayan Oo, po. ang Diyos, walang hanggan yun, eh. So, ibig Mm. sabihin, ang Espiritu Santo na walang hanggan, Diyos pala, kapatid na Gabriel, gano'n yun. Amen. Ganun po pala. Oo, yan ang isa sa mga, rason, kapatid na Gabriel. Mm. Ang Espiritu Santo walang hanggan po, Hebreo 9:14. O isa pang talata, kapatid na Gabriel. Basahin Sige po. naman natin ang, unang Korinto 2:10, kapatid na Gabriel. Unang Korinto 2:10, ganito naman po ang nakasulat po. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Naku, grabe pala katindi ang banal na Espiritu Santo ayon sa Biblia, kapatid na Gabriel. Opo. Nasisiyasat daw ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, lalong-lalo na, ayon dito, yung Mm. malalalim na mga bagay ng Diyos. Napakaliwanag, eh, di ko nga kayang paliwanagan yung malalalim na yun, eh. Dapat Mm. banal na Espiritu lang talaga ayon sa nakasulat sa Biblia. So, Amen. ibig sabihin, kapatid na Gabriel, Diyos Mm. nga ang banal na Espiritu Santo. 'Di ba gano'n 'yun? Oo. Amen po, Kaborno. Hindi kayang anuin ng tao yan eh. Oo, ayan, kung ibababa mo pa, basahin natin, kapatid na Gabriel. Sa 11 po, sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya? Gayon din naman ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sino man, maliban na ng espiritu ng Diyos. Napakaliwanag, Amen po. napakaliwanag ng nakasulat. O 'di ba? Yung tao ba kaya bang, ipaliwanag, makikilala ba ng tao yung, napakalalim na mga bagay ng Diyos? Hindi, ayon sa Biblia, maliban na ng Espiritu ng Diyos, Espiritu ng kapatid na Diyos. Gabriel, 'di ba? Amen po. Napakaliwanag talaga, kaya yung banal na Espiritu Santo, Diyos po yun, oh, 'di ba? Ayon sa Mm. Biblia. Naku, yun pa lang, wala na 'no? Ibig sabihin, kapatid na Gabriel, alam ng Espiritu Santo ang lahat ng bagay. Yan yung pinapalitaw niya, kapatid na Gabriel, do'n sa talata, no? Opo, Unang opo. Korinto 2:10, kapatid na Gabriel, ayan. Ayan. Ngayon, ito naman ang tanong, ano? Hmm. Baka sasabihin nila, saan ba nakasulat sa Biblia na ano, na ang Espiritu Santo ay Diyos? Letra por letra daw ika. Ay, gano'n ba? Ay, gano'n. Yun ang mga Hindi ko style naman ng iba, po. kapatid na Mm. Gabriel, O Hmm. sige, tignan natin at suriin, Basahin natin, kapatid na Gabriel, dito po sa Gawa 5. Ayan, 5 ng Gawa, kapitulo 5, ang, talata ay 3 hanggang 4, kapatid na Gabriel. Sa 5, 3 at 4, basahin mo, kapatid na Gabriel. Opo, eto po ang nakasulat po sa may 5:3 hanggang 4. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi bagay yaoy nananatili iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang mga bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Ayan, klarong-klaro kung titingnan natin sa verse 3, nagsinungaling daw, ayan, pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling. Saan, Brother Gabriel? Sa Sa Espiritu. Espiritu Santo po. Ngayon, ano ba yung pag-describe do'n sa Espiritu Santo sa bersikulo 4? Nagsinungaling ka daw saan? Sa Diyos po. Ano bang ibig sabihin nun? Yung Espiritu Santo, Diyos pala yun, kapatid na Gabriel. 'Di ba gano'n yun? Amen. Opo, Oo, opo. gano'n
Gano'n po 'yun mga kababayan, biblical hermeneutics, ayun, 'di ba? Yun. Napakaliwanag mga kababayan. Kaya itong sinasabi, naku ipakita natin sa screen ulit, yung sinasabi ng mga taga-iglesia sa diliman na 'yan ano, Mm. sabi daw eka, "Is the Holy Spirit God?" Ayan, nasa screen na ayun. "Is the Holy Mm. Spirit God as taught by the Bible?" Sabi daw niya, "No." Mali No. 'yan. 'Di pa no ka pang nalalaman, mali. Mali po 'yan mga kapatid, naku. Pero ito Mm. yung masaklap, kahit nga yung demonyo nagko-quote din ng Bible verse, 'di ba, Brother Gabriel? Oh, Opo naman po. Mm. oo, at, 'di naman natin sinasabi na yung gumawa nung, aklat na 'yan, demonyo, Pero Brother Gabriel, ganito yung gusto Opo. nating sabihin, nag-quote din sila ng Bible verse, Juan 14:26. Yes. Oh, Mm. mamaya susuriin natin 'yan, pati yung 15:26 dahil, ipa-follow up natin 'yan mamaya. Oh, so Opo. nasagot na natin ano kapatid na Gabriel na ang Mm. Espiritu Santo napatunayan natin na Diyos pala 'yun. Oh, ngayon puntahan naman natin doon sa sinasabi ng mga taga-saksi ni Jehovah. I-flash natin sa screen yung Opo, eto kanilang naman. aklat naman ano. Oh, sige Yes po, yes po. pakibasa kapatid na Gabriel. Ayan, so dalawa po yung ating ipe-present po ngayon. Ayan. So galing po ito sa You Can Live Forever in Paradise on Earth. Ayan, isa sa mga libreng pinamimigay na libro ng Saksing Jehovah. As for the Holy Spirit, the so-called third person of the Trinity, we have already seen that this is not a person. Ayan, kabunok, hindi pala siya person daw. But God's active force. Ayun po. Ayan, oo. So, ibig Mm-mm. sabihin yung mga taga-saksi ni Jehovah, hindi talaga naniniwala na ang banal na Espiritu Santo ay persona, person siya. Mm-mm. Oo, Mm-mm. active force ng daw eka. Parang ganito 'yun ano, kapatid ng Gabel. Parang Opo. kung charismatic movement ka, naalala Mm. ko tuloy. Oo, so parang nagwo-worship ka tapos parang siyempre ang sarap ng feeling kumakanta, ay ang sarap talaga ng Sasabihan ng feeling. Holy Spirit. Oo, Mm. tapos sasabihin mo pa na, "Ay, ang Holy Spirit nasa akin, ang sarap ng Iyo. feeling." Opo, ayan, gano'n nga po, kabunok. Yung Ay iba naman po na grabe, alam ko, ano daw, nalasing daw ng Espiritu Santo, ayan. Kaya daw naglupasay na sa ano, sa ay sahig. gra ay grabe naman 'yan. Lumalabas pala, active force pala yung banal na Espiritu Opo, Santo. Ay ayan. grabe. O parang Nanglalasing gano'n 'no? siya. Mm. Oo, naglalasing. Oh, 'di ba? So, balikan natin yung sinasabi ng aklat na yung Holy Opo, Spirit daw sa active iba daw force. sa iba daw, persona daw ng Santissima Trinidad, para sa kanila Mm. pala, God's active Active, force. Oh, yes. tanong kapatid na Gabriel, ano bang ibig sabihin nung God's active force? Ano bang ibig sabihin nun? Oh, ipagpapatuloy natin ang pagbasa sa susunod naman Opo, na slide. Oh, basahin mo kapatid na Gabriel. Sa baba opo. ano, John the Baptizer, ayan. Okay po, ayan. So ito po yung sabi po 'no, lakihan ko na. Ayan. So, John the Baptizer said that Jesus would baptize with Holy Spirit even as John had been baptizing with water. Hence, in the same way that water is not a person, Holy Spirit is not a person. Ayan, ganun daw po pala. Sabi sa Mateo 3:11. What John foretold was fulfilled when, following the death and resurrection of Jesus, Holy Spirit was poured out on his followers gathered in Jerusalem. The Bible says they all became filled, ayan, with Holy Spirit, Acts 2:4. Were they filled with a person? No. But they were filled with God's active force. Ayan. Ganun pala. Ayan. Does the fact make clear that the Trinity is not a Bible teaching? Ayan. Ganun daw po pala, kaburno. Di pala siya Oo, person. oo. Mm. So, parang yung ginawa nila kapatid na Gabriel, Mm. nag-analogy sila, yung ginawa nila Yes. diyan 'no. Yes, yes. Oo, kanilang, kinumpare yung, Holy Spirit sa water Mm. during baptism. Kung Mm. yung water, ibabaptize ka daw sa water, kung ibabaptize ka rin sa Holy Spirit, kung ang water daw ay hindi person, ibig sabihin ang Holy Spirit hindi din daw person, kapatid na Person Gabriel. yun, opo. Oo.
Oo, kung napupuno ka daw ng tubig, kung yung balde napupuno ng tubig, Hmm, gano'n din daw sa Espiritu Santo, napupuno ka daw ng Espiritu Santo, Gawa 2:4, lumalabas hmm. ba yung, Espiritu Santo daw person? Hindi, kasi Oo, yung filled tubig with the din. person. Opo. Oo, kasi Brother Gabriel, kung meron kang timba, pupunuin mo yun ng tubig, yung tubig hindi din daw yun person, kaya Opo. mali daw. Grabe naman Ganun yan, pala aral yun. yan Grabe pala mga yan. kababayan. Oh, Mm. biruin mo yung Espiritu Santo kinumpir mo sa tubig, naku Oo. mali yan. False analogy yan, fallacy kaagad yan, Yes, naku, opo. Heretic mali po thinking yan. yan. Oo, Amen. heretical na statement yan mga kababayan. Mm, Paano ba natin mapapatunayan, ito naman ang tanong ano, paano natin mm. mapapatunayan kapatid na Gabriel na itong sinasabing ito, mali, maling-mali yan kapatid na Gabriel? Oh, 'di Opo. ba? Oh, halimbawa ikaw Hmm, isa kang person, 'di ba mm, nagsasalita ka, oh, ikaw mm. ay nananalangin ka, meron kang ginagawa kapatid na Gabriel, you are a doer. Hindi kayong Mm. force lang, oh, 'di ba gano'n ang aral natin sa Iglesia Katolika? Yes po. Hmm. Oo, so paano natin mapapatunayan kapatid na Gabriel na ang Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo ay hindi lang basta-basta active force, hindi siya Force active lang. force lamang ano? Oh, eto Mm. basahin natin kapatid na Gabriel. Nakapagsasalita ba ang banal na Espiritu Santo? Siyempre kung nakapagsasalita, automatic person kaagad 'yun, 'di ba gano'n 'yun? Opo. Person po kaagad yun. Oo, kasi kung tubig, hindi naman siya person, hindi naman 'yung nagsasalita 'yung tubig, Pero Yes. 'yung Hmm. Espiritu Santo na kinumpir nila noon sa tubig, tanong, nagsasalita ba ang Espiritu Santo, kapatid na Gabriel? 'Yan ang tanong. Oh, Yes Biblia po. ang ating pasagutin, kapatid na Gabriel. Nagsasalita Sige po. ba ang banal na Espiritu Santo? Basahin natin sa Gawa 13:2. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, 13:2 ganito po ang nakasulat po. Ayan, at nang sila'y nagsisipaglingkod sa Panginoon at nag-aayuno, ayan, nangag-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod nyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Ayan, Kapurno. Napakaliwanag. Nagre-request po. Ayan. Nagsasalita palang Espiritu Santo, nasa Biblia, Opo. naku. Mm. Person nga, 'di ba gano'n 'yun? Yes Oh, 'di po. ba? Mm. Ay naku naman, Nag-request pa maling siya aral. eh. Oo, Mm. nagsasalita pala siya, Brother Gabriel, sinabi daw ng Espiritu Santo, O sa ibang salin, ilipat mo nga sa ibang salin, ano ba ang sabi? O-try po Sige nga, natin sa ang salita ng Diyos, try po sige natin. nga, ano bang nakalagay diyan? Ito po yung sabi, habang sumasamba sila sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na espiritu sa kanila, italagan niyo para sa akin si Bernabe at Saulo dahil may ipapagawa ako sa kanila. Ayan, Kampurnok, nag-request talaga siya. Oh, Nagsalita nag po. Mm. nagsalita at may ipapagawa pa siya, Brother Gabriel. Opo. Oh, Opo. yung tubig ba, meron bang kaya ba niyang magpagawa sa'yo ng, kahit anong bagay? Hindi naman, Ay, hindi po. Kaya Hindi nga po. yung tubig hindi person. Pero yung Yes. banal na Espiritu Santo, kapatid na Gabriel, Mm. person kasi may ipapagawa daw, ayan Yes nakasulat, ang po, ganda-ganda may free talaga. will siya, opo, may bukod siyang pag-iisip. Ayun. So, tama talaga kapatid na Gabriel, person Amen. talaga ang banal na Espiritu Santo, klarong-klaro naman 'yan mga kababayan. Oh, 'di ba? Mm. Ano pa ba ang patunay na ang banal na Espiritu Santo hindi po active force lamang? Alam mo ba kapatid na Gabriel, 'di ba Hmm, ganito 'no, ikaw, person ka, ikaw ano, ako person opo. din ako. Ikaw Mm, may kaisipan ka, mm, nag-iisip ka, ako mm. nag-iisip din. Tanong Brother Gabriel, kung yung tubig ay hindi nag-iisip, walang kaisipan, siyempre tubig yun, 'di naman person Ye yun. yes Ang po, yes banal po. na ang banal na Espiritu Santo ba, nag-iisip? May kaisipan ba ang banal na Espiritu Santo? Basahin natin kapatid na Gabriel, Biblia pa rin ang ating pasagutin, Okey po. 8:27 ng Roma, pakibasa kapatid na Gabriel. Okey po, Roma 8:27 ganito naman po ang nakasulat. At ang anumang nais sabihin ng banal na espiritu ay alam ng Diyos na siyang sumisiyasat ng puso ng mga tao, sapagkat namamagitan ng banal na espiritu para sa mga mananampalataya.
kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Ayan, dito po sa binasa, Brother Gabriel, Hmm, sinisiyasat daw ayan at ang anumang nais sabihin meron palang sinasabi yung banal na espiritu ayon sa talata opo, Oh, 'di ba? mm. 'Yan bang sinasabi ng banal na espiritu na alam ng Diyos na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao, ano ba ang ibig sabihin nun? Ilipat natin sa isang salin, kapatid na Gabriel, yung Sige sa ang po, dating Biblia, kapatid na Gabriel, pakibasa. Sa 27. opo, ayan. At ang nakasisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ayan po. Oh, napakaliwanag, meron palang kaisipan yung Espiritu Santo, ayan 'no. Kung ano Hmm, ang kaisipan ng Espiritu, napakaliwanag, kapatid na Gabriel. Kaya yes. talagang tama, Brother Gabriel, Kung sa Mm. Ingles, basahin natin, kapatid na Gabriel, sa King James Version. Opo, eto po sa, King James Version, ayan sa American King James Version, "And he that searches the heart knows what is the mind of the Spirit, because he makes intercession for the saints according to the will of God." Ayan, Napakaliwanag, meron palang mind yung spirit ayon sa talata. Kasi opo. he makes intercession. Ay, napakaliwanag, nag-intercede pa pala yung Espiritu Santo. Klarong-klaro, mga kapatid. Oh, 'di ba? Ay, naku naman. So, mali rin ang sinasabi, balikan natin, na hindi daw persona yung banal na Espiritu Santo, kundi active force daw. Words. Ayun. Oo, active force daw. Meron akong naalala bago na natin ipagpapatuloy. Sige po, Meron akong napanood na testimony, ganito daw yung testimony. sige. Nung nakilala na daw niya yung Diyos. So, Oh, nakilala daw niya yung Diyos, sabi niya. ah, Tapos isang araw daw naglalakad siya habang siya ay tumatawid sa kalsada, kapatid aha, na ganito, opo, na tumatawid daw siya sa kalsada. Muntikan na siyang mabangga, mabuti na lang daw, hmm, meron daw force, yung force. meron daw force na nag-ano sa kanya na nakaalis siya doon sa pagkakabangga daw sa truck. Oh, Oo. ganun ba? At Okey. sabi niya ganito, Hmm, "Ay, sa palagay ko talaga yun ay ang banal na Espiritu Santo." ganun pala yun. Ganun pala yun, okey. Ay Oh. grabe naman nung napanood ko yun at napakinggan, sabi ko, naku, parang saksi ni Jehovah yung napanood ko. Ay naku naman, grabe Ay, naman naku po. yan. Oo, anong masasabi mo dun sa aking shinare, kapatid na Gabriel, natatawa ako dito? Ako naniniwala akong force yun, Kaburnok, pero Espiritu Santo parang mahirap paniwalaan yan. Baka, Kaburnok, adrenaline force, ayan, 'di ba 'pag halimbawa nabibigla ka or ano, 'di ba may adrenaline kang mararamdaman bilang isang tao, baka yun, baka yun yung tinutukoy niya na pinagbintangan niyang Oo, Espiritu Santo. oo, pero puwede sana magiging tama yung statement 'pag sinabi niya na yung banal na Espiritu Santo nag-provide ng force para sa akin. Puwede, Ayun, puwede puwede. yun, puwede, Oo, posible yun. mm, Pero para mm. sabihin niya yung banal na Espiritu mismo yung nagtulak sa kanya, siyempre siya daw yung nag-force, nag-force yung banal na Espiritu. Yung Ah, nagtulak daw sa kanya yung banal na Espiritu, grabe naman 'yan. oo. Grabe naman masyado 'no. So, yung kanilang personification, siyempre 'di naman natin sila masisisi, gano'n yung kanilang Yes, pananampalataya. limited Pero yung kanilang kaalaman po, eh, oo 'no, so gano'n po 'yun, mga kapatid, ayan. Ngayon balikan natin yung, sinabi kanina ng INC, kasi do'n sa fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo, ipakita natin ulit sa screen. Meron Opo, silang binatayan diyan, na mm, yung banal na Espiritu Santo daw ay hindi daw Diyos ayon sa Biblia, Juan 14:26. Oh, ngayon, Brother Gabriel, mm. basahin mo nga yung, yung kinote nilang talata na 'yan. Basahin Opo, natin. opo, sige po. Ayan, basahin natin sa 14:26 po. Ayan, "Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama," ayan, susuguin ng Ama, "sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi."
Ayan, so dito kapatid na Gabriel, yung kanilang Mm. katwiran ganito. O basahin na natin kapatid na Gabriel kasi pinakita na natin sa screen. Mm. Ipapaliwanag 'yan ng isang article ng Iglesia ni Manalo, no? Ipakita Oo, natin sa screen yung, ito yung galing ito kanila sa isang, oo, website ano. Oh, 'yan, mm. basahin natin 'yan kapatid na Gabriel. Okey po, ayan sige lakihan ko na po para ano, oh. Is the Holy Spirit God? Ayan, by the way ito po pala ay galing po sa, webarchive.org, ayan. So tuloy ko na po yung pagbasa ulit. Okay. Indeed, we do not believe in the doctrine of the Trinity, for such doctrine is unbiblical, a man-made doctrine. Ayan, man-made daw pala. There is no single verse of the Bible that states that God has three persons. The Bible teaches that there is only one true God and there is no other God besides Him. Sa Isaiah 46:9, the belief that the Holy Spirit is God is also against the Bible. No biblical verse supports the doctrine that the Holy Spirit is God, and that is the third person of the so-called Trinity. Ayan, so tuloy natin ang basa, ayan na, nag-quote na Opo, sila, tuloy natin kapatid na Gabriel. opo, ayan oh. This is what the Bible says regarding the Holy Spirit. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So John 4:14-26. Aside from God, Christ also sends the Holy Spirit. John 15:26. The Holy Spirit cannot possibly be equal to God or be God because the one who sends is greater than the one who sent. Ayan, parang MCGI pala, Kaburnok. Oo, so gano'n 'yon ano. So ganito yung kanilang line of argument. Yung John 14:26, sabi diyan, sa binasa ni Brother Gabriel, i-flash natin ulit sa screen kapatid na Gabriel yung sabi. Yung sabi, i-flash natin yung sa talata, yung sa Bible verse na John 14:26. Kasi ang sabi diyan, ano kapatid na Gabriel, yung Mm, mga aliw na siyang banal na Espiritu Santo, mm, susuguin daw 'yon ng Ama. ng Ama. Mm, Oo. So yung the Father, He sends the Holy Spirit. yes Tapos po. yung isa pang talata, balikan natin yung, fundamental Ay, belief ay of the fundamental. Iglesia ni Cristo kanina. Kasi meron diyang sinabi na yung sa pangalawa, ayan 'no, sa pangalawa, Mm, "Who mm. else sends the Holy Sends the Spirit? Holy Spirit. Christ also sends the Holy Spirit." John 15:26 na 15:26. yan din yung, line of argument kanina. Ipakita Opo. natin yung sa article ng sabi, hindi lang daw yung Ama, yung Diyos Ama, yung nagpadala ng Si banal na Espiritu Kristo din daw Santo. po. Mm. Oo, si Cristo din. Ipakita natin yun, yung nasa article. Ayan, so sabi, aside from God, Christ Christ. also sends the Holy Spirit. John 15:26. O basahin naman natin 'yan, yung John 15:26 daw kapatid na Gabriel. Opo, ayan. So, datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ayan po, si Kristo po ay nagsusugo din po. Ayan, at, mula diyan dahil yung Diyos Ama, sinugo ang banal na Espiritu Santo at yung Mm, ating Panginoong Hesukristo susuguin din daw niya yung banal na Espiritu Santo, ayon mm. daw dun sa Juan, ano daw yung talata na yun? Juan 13, ano ba yung talata Ayan po, kanina? 13:16 po. The ones Oo, yan. is greater than the ones. Oo, sige basahin nga natin yan kapatid na Gabriel, yung, Juan 13:16. Opo, sige po. Ayan, flash ko lang po sa screen. Ayan. Katotohanan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Ayun, so yan ang kanilang katwiran daw. Hindi po Mm. puwede na mas dakila yung isinugo kaysa sa nagsugo sa isinugo. Gano'n daw Opo. yun, oh, 'di ba? So, kaya mali daw yung Trinity. Mali daw na Diyos ang banal na Espiritu Santo. Gano'n ang kanilang katwiran. Parang sounds familiar yan, Opo. Oh, Parang 'di MCGI eh. Ang dating din. Parang oo. nagkakayahan sila.
Oo, naku, grabe naman 'yan. So 'yan ang tatalakayin naman natin ngayon, kapatid na Gabriel. Paano ba natin dapat sagutin 'yan? Uulitin natin, klaruhin natin. Balikan mo nga yung CCC na ating binasa, yung pangalawang paragraph. I-flash Okay, natin do'n sa screen. Oh, ayan. Ang sabi, sa Concilio Letran, ang Ama ay siyang pinagmumulan, ang Anak ay nagmula, ang Espiritu Santo ay nagbuhat sa dalawa. Oh, 'yan ang ibig sabihin. Yung Hmm, Espiritu Santo ay nagbuhat sa dalawa. Bakit? Isinugo kasi siya ng Ama. Yung Espiritu Santo isinugo din ng Anak. Kaya yung Espiritu Santo nagbuhat sa dalawa. Gano'n 'yon. 'Yan ang ibig yes. sabihin nun. Pero hindi Opo. ibig sabihin, kapatid na Gabriel, na yung Hmm, Espiritu Santo hindi na Diyos, kapatid na Gabriel. Mali yes 'yun. po. Oh, bakit Amen. naging mali? Oh, ipakita natin ngayon, kapatid na Gabriel. Ito, kasi hindi kasi sila malalim sa pag-aaral ng Biblia, 'yan ang masaklap do'n, eh. Yes po, Nakasulat opo. nakasulat Mm. na yung, isinugo, hindi puwedeng, mas mahigit pa kaysa sa nagsugo sa kanya, automatic hindi na Diyos. Ipakita At natin, kapatid na Gabriel, yung, mm. Juan 13:16 muna, sa Ingles muna. I-flash natin sa screen. Okey po, sige po. Ayan, pakita ko ito. Ayan, so 'yan nakikita niyo, ni ang Mm. sinugo man ay dakila. Ngayon, kapatid na Gabriel, puntahan natin sa Ingles. Ayan, nakikita ninyo, ayan, ang sabi, "He that is sent greater than he that sent him." Ayan, makikita ninyo yung ginamit ni Brother Gabriel, meron diyang, Strong's number. Naalala ko si Brother Gabriel, bago ko muna ipagpatuloy. Sino Meron po? akong naalala ko si kaibigan din natin si Cesar Dizon Jr. Ay, Ipo-promote ko na, sige, ipo-promote ko sige na. po. Oo, sige, abangan niyo po sa ating YouTube channel, sa Factbusters PH. Siguro malapit na malapit na, 'no, ngayong linggong ito Ayan, rin ating ipapalabas ayan, na sige po. gagamit siya ng Strong's number. Ang Oh, hindi pala niya naunawaan yung kanyang mga binabasa. Mali patay! pala siya. Hindi hindi enough lang, kapatid na Gabriel, na gagamit ka ng Hmm, Strong's number at yung yes, yes. Strong's lexicon, Greek Opo, lexicon yung opo. gagamitin, hindi yun enough, Yes eh. po, yes po. Minsan Kailangan iba na talaga yung ng nakasulat, yung inflection, dapat alam niyo rin po yung ayan. inflection. At tingnan mo rin, kapatid na Gabriel, yung Hmm, context nung nasa yes, opo, yung isa nasa pa po yun. talata. Dalawa yun, Mm, in tandem, yung ginawa niya kasi isa lang, eh. Oh, patay eh kang bata ka. kaya lagot siya kay Kaburnok niyan, abangan niyo po yan, Yun, sa excited, malapit excited, na. Naku, excited. exciting yan. Busted talaga siya. Biruin mo, Opo. sisiraan pa niya si Brother Dens, kapatid na Gabriel, grabe Aba, naman yan. si Si Sir Curious Brother Dens. Catholic talaga naman. Oo, sige, tingnan natin, abangan niyo po yan, Pero okey, puntahan na natin yung topic. Meron diyan, Sige po. kapatid na Gabriel, na binabanggit na, ayan, i-flash natin. He Opo, that opo. is sent, ayan, he that is sent greater than he that sent him. Tanong, kapatid Hmm, na Gabriel, ano bang ibig sabihin nung greater? Ayan, meron pong Strong's number equivalent sa Grego, yung, Strong's number ay 3187. I-flash natin sa screen. Ano ba yung 3187 na 'yan? opo, ayan. So, pakita ko lang po yung sa Miss Strong po muna. Ayan, Mason po, Mason. Irregular Ayan, comparative of G3173, larger, literally or figuratively, specifically in age, elder, greater, greatest, more. ayan. So 'yan ang Strong's equivalent at 'yan yung Strong's definition. Ito yung masaklap, kagaya ni Cesar Dizon Jr., Strong's lang yung ginamit niya. Siyempre kung sa Strong's, general masyado yung, ibig sabihin, Yes hindi po, yes po. naka-specified do'n sa Mm, mga talata. So mm. ngayon, titingnan natin, bibisitahin natin. Baka carry mo, Brother Gabriel, puntahan mo muna sa ewan ko, mayro'n ka ba diyang Thayer's Lexicon, kapatid ng Gabriel? Thayer's po, let's see, tignan natin. Baka BDB lang po meron ako eh. BDB lang po. BDB lang. Sige, BDB. try natin sa internet na lang, Brother Gabriel. Okay po, Sige nga, sige po. try na lang natin. Ayan, habang, hinahanap ni Brother Gabriel yung, Maidson pala yung magbabasa, eh. Ang ating Mason, Maidson pala yun. Ng Sige, 13, 15. Okay po. Teka lang po. ayan. So,
habang ginagawa yan ni Brother Gabriel ay magpo-promote na ako. Abangan niyo po mga kapatid ang ating programa kasama si kapatid na Gabriel de Guzman sa Tagasuri, Talakayan. Every Tuesday po yan at Thursday 12:30 ng hapon. At mapapanood din yan sa Sunday 7:00 ng gabi. Ayan, so 3 times a week po natin mapapanood yan kapatid na Gabriel. So sana suportahan niyo po ang programa natin ni Brother Gabriel. At mapapanood din yan sa The Beloved Catholic YouTube channel para masuportahan po ang aming misyon ni Brother Gabriel sa channel na yan. Ayan, ipinakita na ni Brother Gabriel yung, ayan. So, ayan Maid Zone. Ayan Apostolos, Maid Zone to, Santos, Oton. Ayan. So, i-press mo yung, ayan ipakita natin. Maid Zone. 3173 naman dito po. Sige. Yung nasa kanya. Sige nga. Mm. Pindutin mo na nga yan. Megas. Megas. Ayan. Megas yung ano niya. Maid Zone, Megas. Yung kanyang inflection nun. Maid Zone. Ayan. Sige nga, ibababa na natin, kapatid na Gabriel. Hanapin po yung Tayers natin. Ayan, ayan. So, merong Tayers, Megas. Ayan, Maid Zone. Ayan. Sige nga, ibababa pa natin, kapatid na Gabriel. Tingnan natin, yan, babasahin ko. Number 1. Ano bang ibig sabihin? Number 1, predicated. Letter A. Ang sabi, of the external form, pwede bang mapalaki yan, kapatid na Gabriel? Para sure. Adjust lang natin ng kaunti po. I-zoom. Ayun. Ayan po. Ang sabi, predicated of the external form or sensible appearance of things, in particular of space and dimension. Ayan, so meaning space and dimension. Sige. So Espiritu Santo, di naman related yung banal ni Espiritu Santo diyan. Next natin, kapatid na Gabriel. Ibababa natin ng konti. Meron diyan kasi large, spacious, spacious, height, long. ganun. Mahaba-haba pa yan eh. Age. Ayan, small, great, young, old. Ayan. So, hindi naman ibababa pa natin, kapatid na Gabriel. Ayan. So, letter B tayo. Ang sabi, sa baba pa. Baba pa ng konti. Ayun. So, letter B of number. Great daw siya sa number. Hindi naman, ang Espiritu Santo, compared sa Ama at saka sa Anak. Kasi 'di ba, yung salitang greater, i-compare sa Ama at sa Anak. Sa Juan 3:16. So ano ba yung greater na yon? Ano bang ibig sabihin nun? So kung yung ibig sabihin ay greater sa number or quantity, hindi pwede. Bakit? Isang persona yung Ama, isang persona ang Anak, isang persona ang Espiritu Santo. So hindi naman paano maging greater in number yung Ama sa Espiritu Santo kung isang persona nga lang sila. 'Di ba ganun yung logic? So hindi pwede, hindi applicable itong definition. Ayan. Ibababa pa natin. Ito po sa C and D. Sa edad, hindi wala namang ganon. Sa letter D, used for intensity, and its degree. Ano bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, tumutukoy yun sa essence. Nabasa na natin kanina, ang Espiritu Santo, Diyos eh. Hindi naman pwede. So, yan. Ibababa pa natin, kapatid na Gabriel. Okay, sa letter. Okay tayo sa meaning. Meron pa yan eh. Ang dami yan eh. Naka-enumerate yan eh, kapatid na Gabriel. Ayan, number 2. Basahin mo yung number 2. Opo, predicated of rank as belonging to a persons. Ayan. So ability, virtue, authority, power as God and sacred personages. Ayan pala kapatid. Ayun, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Yung great, ibig sabihin, tumutukoy sa rank. Ayun, sa rank pala. Ano bang ibig sabihin ng rank? Position or rank. Ayan di ba? Balikan natin yung Juan 13:16. Ano bang ibig sabihin ng rank? Kasi may mga nag-i-email sa atin. Ano bang ibig sabihin, bro, ng rank? Sa essence. Magkaiba po yun. Bakit magkaiba? Kasi yung rank, tumutukoy yun sa persona. Yes, hindi sa nature ng sa nature ng pagka-Diyos. Hindi. Tumutukoy yun sa persona mismo. Ayan. Sabi,
yung Ama daw greater daw sa Anak at greater daw, sorry, sa Espiritu Santo. Mm. Ayan. In terms of rank, yun yung sagot doon, kapatid na Gabriel. Hindi naman Opo. pwede sa pagka-Diyos kasi alam na natin Diyos yung Espiritu Santo, wala namang tutol, nasa Biblia naman, eh. Gawa Yes, yes 5, po. 3 at 4. O ngayon, Mm. kapatid na Gabriel, ito naman ang tanong. Ano bang ibig sabihin nung sa rank, kapatid na Gabriel? Ayan ang tanong, ano? Ano bang pinapahiwatig niyan, kapatid na Gabriel? Unang-una, kapatid na Gabriel, basahin natin ang Mateo 6:24, kapatid na Gabriel. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa Ayun, isa at pawawalang halaga ang ayun, ikalawa. Hindi kayo ayun makapaglilingkod sa Diyos maliwanag. at sa mga kayamanan. Ayan po. Ayan, so napakaliwanag, kapatid na Gabriel, dito sa ating binasa. Mm. Hindi pala puwedeng kung sa Ingles niyan pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, sa English naman po ganito ang, ayan. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Ayan, so kung yung dalawa, yung master mo o Panginoon sa Tagalog, kapatid na Gabriel, hindi mo kayang i-serve yung dalawang master na yon. Hindi Mm. puwede. Ibig sabihin, merong sa rank, merong mas mababa kaysa sa isa. Ayun, gano'n po yung ibig Mm. sabihin. Tanong, ang Diyos Ama ba ay Panginoon? Kasi yung sa Tagalog, Panginoon, balikan natin yung, Opo, opo. Tagalog kanina. Hindi daw puwedeng makapagsilbi sa dalawang Panginoon. So, ibig sabihin, merong isang Panginoon na mas mataas pa yung ranggo kaysa sa isa. Gano'n yun, Mm. gano'n ang pinapahiwatig. Mm. Tanong, ang Ama ba ay Panginoon? Basahin natin ang Isaias sa 63:16, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, sa 63:16. opo, Ayan, 63, 63:16. oo. Ayan. Mm. Sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel, ikaw, o Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Ayun, maliwanag. So yung Diyos Ama, Panginoon. Tanong, Brother Gabriel, ang Espiritu Santo ba ay Panginoon din? Basahin natin, kapatid na Gabriel, sa ikalawang Korinto 3:17 hanggang 18. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sorry po, at 3:17 Ikalawang Korinto 3:17 hanggang hanggang 18. 18. Basahin natin. Opo, ayan. Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Datapwat tayong lahat na walang talukbong ang muka, na tumitinging gaya na sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Maliwanag, 'di ba? So Lord din pala yung Ayan. Espiritu, nasa Biblia. Paano Hmm. ngayon 'yan, kapatid na Gabriel? Naku, ayan. So 'yan na po, nabasa natin. So dalawa yung Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi po puwede, kapatid na Gabriel, na yung isa maungusan sa pagiging Panginoon yung isa pa. So yun yung Tama po. tinutukoy ng rank. Yun yung Mm. rank. Mm. Ayun. So dun pala, greater ang Diyos Ama kaysa sa Espiritu Santo. Katunayan, gano'n din sa 14:28 ng Juan, ang, Ama ay mas lalong dakila kaysa sa ating Panginoong Jesucristo. Basahin Mm. nga natin 'yan, yung 14:28 ng Juan, kapatid na Gabriel. Opo, ito po sa may Juan 14:28. Okay, ganito po ang nakasulat. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ayan. So, gano'n po 'yun, parehas na senaryo din 'yan, mga kapatid. So, in terms of rank, yung tinutukoy diyan, ayan. So,
Ganon po ang sagot doon sa paliwanag ng INC na mali din pala. Naku, ganun pala yun. Oh, 'di ba? Kaya Opo. mag-aaral ka mga kababayan, magsuri pa. So yan po ang patunay na ang banal na Espiritu Santo ay Diyos talaga, kapatid na Gabriel. At kahit ano pa Amen. yung palusot nila, ay naku, walang lusot yan. Mali yan, oh, 'di ba? Biblically talaga. Yes. Oh, 'di ba? Sige, so anong masasabi mo, kapatid na Gabriel, sa ating tinalakay? Naku, ang ganda talaga ng ating episode ngayon, ano? Oo So, naman. yan po. So napatunayan natin ano, na mali yung sinasabi ng INC at ng saksi Hmm. ni Jehovah, ayan. Yes, yes, Kabornok, I agree with you, 'no, na ang Espiritu Santo talagang may bukod siya na ano, na persona po talaga, Kabornok, 'no? Hindi hindi siya yung parang active force lang, 'di ba? Parang 'di ba, may sarili siyang pag-iisip at higit sa lahat Panginoon din natin siya, Kabornok. At yung next naman is yung hindi nila nauunawaan din na parte ng ating pananampalataya na lahat sila Panginoon, pero hindi ibig sabihin nun, marami tayong Panginoon na ano, hindi po, iisa lang po sila kung nature ang pag-uusapan. Pero 'pag person po, siyempre po masigit ang Ama, tsaka Anak, 'di ba, sa Espiritu Santo, ayan. Alam po natin yon basta person ang pag-uusapan, ayan. So, dun kasi sila nalilito or probably baka hindi talaga nila alam, Kabornok, yung aral natin patungkol sa nature tsaka sa person. Ayan. So, thank you so much po, Kabornok. Maraming salamat po talaga sa Diyos. At sana Ayan, din po mga kapatid dahil natuto din po kayo. Yes po, Kabornok. ayan at, bago muna natin tapusin ano, Opo, sa opo. susunod nating video, kapatid na Gabriel, Hmm, dito sa channel hmm. mo, Sige medyo po. pahapyaw na nating tatalakayin yung kasi maraming nagre-request din, eh. So Sige, tatalakayin sige. natin yung, God died issue, Ay, pakonti-konti lang naku. ano. Sige. Oo. Oo, tatalakayin natin 'yan sa susunod God ano. issue. Oh, ayan, Okay, okay. hindi naman siya, masyadong palaliman Malalim. natin. Oo, malalim Ganyan kasi yung sa basic. mga ano, eh, Mm. yung basic lang, yung biblical lang, pagbasa mo, oh, ayan pala nakasulat. So 'yan ang ating tatalakayin sa susunod. Ayan, Okay, sige, sige. na Gabriel. Okay, okay. Ayan. Thank you po, Kabornok. Maraming maraming salamat po sa Diyos. Ayan, so ayan mga kapatid, mag-aaral tayo sa susunod po na tungkol sa basics about sa may God died issue. Okay, maraming maraming salamat sa Diyos mga kapatid. Sana natuto po kayo at magamit niyo po ito lalo na sa pagtatanggol ng ating pananampalataya or lalo makapagpatibay ng ating pananampalatayang Katoliko. Hanggang sa muli mga kapatid. I am Catholic. I am alive. I am the gospel. I am the light. I am Catholic. I am alive. I am the lamb, the salt and